Isang pinagpalang araw na naman mga kagaya. So halos 2 linggo na, mahigit 2 linggo na nag-uulan. So apektado na yung ating mga tanim na lettuce. Mapuputla na siya. So ang kagandahan pala yung ating celery. Kahit maulan, mainit, maganda yung resulta. Ay tingnan nyo mga kagaya. Ito po yung ating celery. Ayan o. May nakikita ba kayo dyan? Ayan. May uod. So, ibig sabihin lang, isa lang ang ibig sabihin yan. Pesticides free yung ating tanim. Ayan. So, tanggalin natin mga kagaya. Ayan. Tatanggalin lang natin yan. So, ito yung kagandahan ng pag may tanim tayo mga kagaya na celery sa ating hydroponics. Kaya nag-start ako magtanim nito nung summer kasi nga sabi ko ita-try natin sa summer. Yun, maganda nga rin yung resulta niya nung summer. Tapos ngayon napatunayan natin kahit 2 linggo na walang araw, puro ulan. Ang ganda pa rin ng tubo ng ating celery. Ayan o, tataba o. Taba ng puno niya. Taba ng mga stalks niya. Ayan. At kung matatandaan nyo, kung namamalengke kayo, ako pag namalengke, nagtatanong ako kung magkano ang presyo. Lalo na yung mga tanim natin dito, yung lettuce, yung itong celery. Yung ganitong isang maingay, nandito tayo sa tabing kalsada. Yung ganitong isang stalks, ayan, halagang 20 pesos po yan sa palengke nung nagtanong tayo. So kaya yung tanim nating celery ay hindi po mahirap ibenta kasi nga gawa na pag nagbenta tayo kasama yung cup, then di hamak na mas mura doon sa kumpara sa palengke. So yung ibang customer pwedeng kunin lang yung stocks tapos itatanim nila uli para makapag-harvest uli sila. So yun yung kagandahan nitong celery natin compare sa ating lettuce. Ang celery kasi habang tumatagal lumalago siya. So nabebenta natin ng mas mataas na yung presyo. Hindi kagaya ng lettuce, pag lumampas na doon sa harvest date niya, tatangkad na siya, mamumulaklak na o puwago. So hindi na natin may bebenta pag ganoon. Eto, habang tumatagal, lumalaki siya, yumayabong, mas malaki ang nagiging presyo niya. Dati, kung babalikan nyo yung mga na-upload kong video, nung nag-start tayo magtanim ng celery, ang sabi ko, akala ko magtatagal siya ng mga 3 hanggang 4 na buwan bago tayo makapagbenta. Pero, nagulat nga rin ako kasi 50 days nang mai-transplant natin o 45 to 50 days pwede na natin ibenta yung celery natin pag nakatanim din sa ating hydroponic setup. So pag lumampas naman ng 50 days, magpapuntang 60, mga 2 months, ako ang lalago na. So kung nabebenta natin ng mas mababang presyo, pag lumaki na, mas mataas na natin may bebenta. So hindi ko na aalisin to dito, isasama ko na sa cycle ng pagtatanim ko. Actually, every week tayo nagpupunla ng lettuce. So, ngayon, every week na rin tayo nagpupunla ng celery. So, ito na lang po yung natitira nating pangbentang celery this week. So, ito na lang, konti na lang. So, marami nang may order na po rin. Ang iba, may order na ng celery. Gawa ng masama yung panahon, baka hindi natin may deliver. Yung ganun pa man, kahit hindi natin ma-deliver, hindi ito masasayang kasi lalago pa siya. Then meron na rin tayong yung reseller natin ng lettuce, kumukuha na rin po nito ng ating celery. So tinatry din nila at mukhang mabenta rin sa kanila. So binibigay lang natin ng mas mababang presyo sa ating mga reseller para kumita din naman sila. So natutulungan tayong may benta itong ating tanim na celery
then sila kumikita din. Tulungan kumbaga para parehas masaya mga kagaya. So kung gusto nyo magtanim ng celery, panoorin nyo yung aking naunang video kung bakit tayo nag-start na magtanim ng celery. Kasi nga sabi ko sa summer magbabawas ako ng tanim na lettuce para ibang crops naman. So sinubukan natin yung celery, mukhang maganda naman. Kaya tinuloy-tuloy na natin yan mga kagaya. So yun lamang in-update natin na kahit pala tag-init, kahit tag-ulan, so maganda yung tubo ng ating celery. So pwede tayong magtanim ng all year round na celery. Kasi nga lalo na ngayon sa tag-ulan, hindi siya apektado. Hindi kagaya ng lettuce na naglelegi, namumutla. And kung magpupunla ka ng lettuce, ganun din. Pahirapan. At least, kung hindi tayo kikita sa lettuce, mayroon pa tayong ibang pwedeng pagkakitaan. Yung tanim nating celery. Sa area nyo, mga kagaya, pwede rin kayo mag-try ng ibang crops. Pero sa akin, dito, nasubukan ko na yung celery. So, nakakatuwa mga kagaya. Bukod sa lettuce, mayroon na tayong pwedeng pagkakitaan uli yung ating tanim na celery. Maraming umu-order sa akin ito, hindi lang ginagamit nila sa pagluto, kundi ang karamihan ng umu-order nito ay ginagawa nilang juice. Ayan. So, kayo mga kagaya, ano bang ginagawa nyo sa celery bukod sa ginagawang panluto, sinasahog sa panluto? Ito kalimitan sa amin, ginagamit namin ito pansahog sa pansit. So baka mayroon ibang alam kayo mga kagaya na pinagagamitan ng celery bukod sa pinansasahog sa linuluto, paki-comment na lang sa baba. So yun lamang, maraming salamat mga kagaya. In-update lang natin na kahit na anong sama ng panahon, may kapamaraanan tayo mga farmer para kumita. Yun lamang, ingat mga kagaya, maraming salamat, hanggang sa susunod uli na ating video na i-upload. At kung nakapadaan ka lang sa aking YouTube channel, pa-subscribe naman and share and hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa aming ginagawa dito sa aming maliit na farm. Maraming salamat ulit!